kapag ganyan ang kalakaran. Therefore, pwede nang baguhin ng COMELEC yung mga pumupunta sa mga transparency server. At syempre, pwede na ring baguhin ng COMELEC yung mga data na lumalabas mismo sa kanyang mga sariling servers. So, posible ba yung daya at manipulated na yung data na lumalabas sa lahat ng mga servers? Posible po. Lalong-lalo na at napakatagal ng oras mula sa oras ng transmission mula sa mga makina hanggang sa naglanding sila papunta sa mga transparency servers at papunta na rin sa mga COMELEC servers. Yung mga transparency servers, merong mga naka-receive ilang oras pagkatapos, meron pa hanggang madaling araw. Yung mga COMELEC servers, ilang minuto para mag-landing sa kanilang mga sariling servers. Tandaan po natin, ang kada data na lumalabas, bawat automated counting machines, between 10 kilobytes lang hanggang 70 kilobytes. Ibig sabihin, kapag 35 megabytes per second ang average speed ng data ng cellular dito sa Pilipinas, dapat split second lang yan. Dapat real time nga. Pagkapito mo dun sa automated counting machines, dapat labas ka agad sa COMELEC servers, dapat labas ka agad sa transmission servers. Kapag lumabas, kapag umabot ng oras-oras at minuto yung paglabas ng data sa lahat ng servers, meron na pong kalokohang nangyayari sa gitna. Chairman George Garcia at COMELEC, ipaliwanag po ninyo bakit ninyo kailangang gawing iyan. Nandaya po ba kayo? Yan. Kabiradang attorney Respesyo, talagang naano kami rito. Na-starstruck kami sa iyo. No, ito. Mayroon po kasing pinapanukala si Attorney Torion, isang abogado po ni Pastor Kibuloy, patungkol po dito sa sinasabing random recount manual, no? Manual eh. Sangayon ba kayo rito at paano ito mangyayari? Merong limitations ang random manual recount. Number one, dapat totoong random. Ang ginagawa ng COMELEC, hindi naman nila ipinakita yung source code o yung review ng kanilang randomizer ng pagpili ng mga presinto na bibilangin. Sabi nila, sila nga daw ang mamimili ng mga presinto na bibilangin. Number two, dapat sapat yung sample na representative dapat ng buong distrito kung saan mo gagawin yung manual recount. Ang ginagawa nga lang ata nila, 3 presinto lang out of hundreds of precinct. Ilang bang presinto ang kailangan mo para mandaya? Paano kapag yung dinaya mong precinct ay hindi yon yung napili doon sa random manual testing? Di wala ring consequence at relevance yung result ng random manual testing. Kaya nga sa industriya, kapag nag-IT audit ka, hindi tama yung mga post-corrections na katulad nito. Kahit sabihin nila, Harold, may random manual testing, pwede naman natin yan ayusin sa uli, pwede naman natin yan ayusin sa protesta. No, sir! Dapat ginawa mo yan habang ginagawa mo yung mga proseso at doon ka dapat namin hinuhuli. Kapag bagsak ka habang kine-carry out mo yung process, wala talaga dapat confidence doon sa resulta ng iyong computer system. Dahil nga, marami ka nang pwedeng hocus-pocus na gawin sa mga post-corrections na yan, katulad ng random manual testing. Kaya nga ang sinasabi ko, kung bagsak ang COMELEC doon sa software mismo, 3.5 ang ginamit versus 3.4 galing sa source code review report, at kapag bagsak sila sa transmission, bagsak po ang buong computer systems ng ating election process, bagsak po ang confidence pagdating sa tiwala ng resulta ng ating eleksyon. Follow up ko lang, Attorney Harold, no? Ilan ba ang pupwedeng i-manual recount at ilang lugar, sinong mga tao ang naayon po sa batas base sa inyong pagkakaalam bilang isang abogado? Hindi ko pa na-verify yan, pero sabi nga ata ng batas, isa lang ata na presinto kada distrito. Ang gustong gawin ng COMELEC, 3 daw na presinto kada distrito. Ilan ang presinto kada distrito? Daan-daan po. Ilang presinto ang kailangan mo para mandaya? Kahit 5 presinto lang ang dinaya mo, pwede ka nang manalo. Hulaan ninyo, try nyo humula ngayon sa isip ninyo ng 3 presinto. At try kong humula ng 5 presinto. Tingnan natin kung magmamatch. Paano kapag hindi nagmatch yung napili natin ng mga presinto? Ibig sabihin, kahit kailan, hindi na natin mahuhuli yung daya kahit meron pang random manual testing. Kasi inherently, fundamentally, hindi effective at relevant yung results ng random manual testing. Okay. Ayan, partner, last ko na lang follow-up partner. Attorney, yung tungkol dun sa binabanggit mo, mukhang dito yata nagkakatalo eh. Mukhang dito yata tayo nagkakatalo. Tungkol dyan sa 3.5, ano ba yun? 3.5, 3.4? Bakit yung naisa lang yata ng audit
yun yung hindi yata ginamit, yung ginamit hindi yata naisalang ng audit. Ano ba ang paliwanag doon tungkol doon, attorney? Pakipaliwanag sa amin. Kapag gumagamit ka ng makina, dapat yung source code na laman ng makina ay na-audit para malaman natin na walang daya na nakatanim doon sa makina. So, anong version ng software ang na-audit? Version 3.4. Anong version ng makina ang linagay doon sa mga makina? Version 3.5. Ibig sabihin, binago po yung source code. Hindi yun na-review. Ibig sabihin, pwedeng may nilagay na daya doon sa version 3.5. Malalaman ba natin kung merong sinut na daya doon sa version 3.5? Wala. Ang tanging paraan na lang ngayon ng COMELEC para patunayan na walang daya yung version 3.5, i-open source po ninyo yung version 3.5. Ibig sabihin, nakikita ng buong taong bayan ang kada linya ng code ng version 3.5 at kami ang huhusga kung may daya doon o hindi. Dahil sinisigurado ko sa inyo, kapag nakita ko yung version 3.5, makikita ko doon malamang dahil na rin sa pag-amin ni Chairman George Garcia na yung dapat na automated counting machines nagsisend ng diretsa papunta sa mga COMELEC servers at diretso sa mga transparency servers, makikita ko doon na nagpapadaan sila ng data doon sa gitna sa intermediary server at illegal yon ayon sa batas. Okay. Attorney, si Danchan po ito, Brothers Travelers, magandang hapon. Opo. Karagdagan ko lang tanong, Attorney, dito po ba sa sinasabi niyong ito, kasi the last time po kasi sinampahan po kayo ng kaso ni George Garcia. Garcia pala. Oo, sinampahan kayo ng kaso. Ngayon po ba, dito po ba sa pagbubulgar nyo na may transparency 3 po, isang transparency po, anong tawag doon? Yung server 3, at tatawag nyo, at binubulgar nyo ito, kayo po ba ay sinampahan ng panibagong kaso? Dito po hinggil po sa usapin po na sinasabi po ninyo na maaring minanipula po ng COMELEC ang resulta ng botohan noong Mayo 12 po. Chairman George Garcia, isampa na yung kaso na yan. Pero sa tingin ko, hindi na nila isasampa yung kaso na yon dahil tapos na po ang eleksyon. Wala na silang jurisdiction dahil hindi na pa ako kandidato. Kasi ang pwede mo lang i-disqualify ay yung kandidato bago mag-eleksyon. At yun ang ginawa nilang basis sa aking paglabas umano ng mga fake news para hindi matuloy ang aking proklamasyon. Since tapos naman ang eleksyon at ngayon lang natin na-discover yung mga maling transmission na iyan, wala nang basehan pa ang COMELEC para kasuhan ako. Kaya hindi na ako pagpapapigil pa sa kahit na anong discovering makita ko na kamalian ng COMELEC. Lahat po yan ilalabas ko. At COMELEC, kahit kailan hindi kayo sumagot ng tama, kahit kailan maling-mali po kayo talaga, walang-wala po kayong integridad. Sana sa susunod na eleksyon, mga taong bayan, hindi na tayo papayag na ganito ulit ang mangyayari. Okay, Attorney, nakita po namin sa isang post po ninyo, kayo po ay pumunta sa Korte Suprema. Kamusta naman po, Attorney, ang inyong pong isinampang TRO po ba yan sa Korte Suprema? At ano po, pwede po bang malaman ng taong bayan kung ano po ang inyong pong laman po ng inyong TRO? Nagsampa ako ng TRO sa Korte Suprema para pigilan ang pagpigil sa akin ng COMELEC na maproklama bilang panalong kandidato sa aming bayan ng Reyna Mercedes sa Isabela. Ang pinakamahalaga po sa ating demokrasya sa ating bansa ay ang direktang mandato ng ating demokrasya, ng taong bayan. Hindi po dapat pwedeng mabuwag yan ng kahit na sino mang nagmamagaling na civil servant lamang na appointed kahit national ka pa. Dahil pinakamahigit sa lahat ang kapangyarihan ng direct democracy at mandate ng taong bayan. Sabi nga ng batas, kailangan mo ng napakabigat na ebidensya para pigilan ang proklamasyon ng nanalong kandidato sa isang democratic process. At kailangan patunayan ng COMELEC na intensyon ko naguluhin yung eleksyon nung inilabas ko yung news na dapat wag i-connect yung makina sa internet para maiwasan ang hacking. Totoo po ba yung sinabi ko na iyon? Totoo po. May intention po ba akong guluhin ang eleksyon? Wala po akong intensyon na guluhin ng eleksyon. Dahil po ang intensyon ko lamang ay mapataas ang integridad ng ating resulta ng eleksyon sa pamamagitan ng pag-implement ng best practices pagdating sa internet connection para maiwasan natin ang hacking. Ang akin pong intensyon ay para mapabuti ang ating election process. Therefore, hindi namimit yung elemento ng election offense na iyon na meron akong intensyon na i-disrupt ang ating election process. Attorney, siguro panghuling katanungan ko lang po sa inyo to. Attorney, since narinig ko po nung the last time na magkakasama po kayo doon sa kapihan ba yun o pandisalan yun at forum,
may pananawagan puro na magbitiw sa pwesto o kaya naman po ay may plano po ba kayong sampahan ng kasong impeachment si George Garcia ng COMELEC? Chairman George Garcia, mahiya ka naman. Mag-resign ka na lang. Sa atin po kasing konstitusyon, ang mga commissioner ng COMELEC, ang tanging paraan lamang para sila'y mapanagot ay para ma-impeach sila. At ang mga taong dapat mapanagot sa maling paghawak ng ating eleksyon ngayon ay walang iba kundi ang mga commissioner ng COMELEC. At ayon sa ating konstitusyon, para ma-impeach ang isang impeachable officer, isa sa mga bagay pwede mong gamitin ay ang betrayal of public trust. Pag-traidor mo sa tiwala ng taong bayan. Mga commissioner ng COMELEC, pinagkatiwalaan po kayo ng taong bayan para i-carry out ang ating eleksyon ng maayos at honestly at walang daya. Pero ano po ang ginawa ninyo? Sabi ng batas, dapat yung source code review ay dapat covered niya yung nandoon sa loob ng makina. Pero ano po ang nilagay ninyo sa loob ng makina? Hindi po yun yung na-audit. Therefore, trinaydor ninyo ang tiwala ng taong bayan. Pangalawa, sabi rin ng batas, dapat lahat ng data mula sa automated counting machines, diretso dapat siya sa COMELEC servers